Magandang araw mga kababayan, mga kaibigan. Lalong-lalo na sa aking taga-suporta. Ano ngayon ha? October 1, 2024. Alam niyo ba kung anong okasyon ngayon? Bakit ako nakaganito? Ito ang topic na pag-uusapan natin na mahalaga. Alam niyo kung minsan nasa huli ang pagsisisi. Kaya po, habang maaga, piliin po natin ang karapat-dapat na mamuno. Nakuha nyo na? Baka nakaligtaan ninyo na ngayon ang umpisa ng filing ng candidacy na magiging tatakbo sa 2025 next year. Ibig sabihin, makikita natin ngayon kung sinong pipila sa Comelec. Isa na ako doon. Hindi, titingnan ko lang yung aking national ID. Hindi po tayo, bukod sa hindi ako mahilig sa politika mga kaibigan, ako po hindi nakapag-aral. Kung nakapag-aral sana ako, politician na ako dyan sa Dumingag, Zamboanga del Sur. Kasi kung sa utakan lang naman, saka sa kabaitan, mayroon din naman ako. Kasi alam niyo, kaya ako nabanggit, kailangan piliin po natin mabuti ang ating magiging leader. Ano ba ngayon? Pasensya na kayo. Ibig sabihin, senatorial. Pinakamataas ngayon ay senador. Hanggang papunta na sa konsyal ng bayan. Ayun po ang pagkakaalam ko, hindi naman ako eksperto. Siyempre, botante naman tayo kahit pa paano. Ibig sabihin, ang haba ng ano ba dating ang filing? Hindi ko masyado, hindi kasi ko mahilig sa politics eh. Basta ibig sabihin, October, ang haba pa ng panahon para mamimili tayo. Kung sino ang iupo natin. Tayo kasi nang mamimili eh. Di ba? Ibig sabihin mga kaibigan, paano natin malalaman na ang ating pinuno, alam niyo karamihan na tumatakbo sa mga ganyan, puwera lang yung pampagulo. Hindi naman naalis yung pampagulo eh. Alam niyo ang halimbawa ng pampagulo, kung ako ang sumali, tumakbo ako ng senador, na wala naman akong kakayanan, pwede. Pwede. Iwan ko lang ngayon, may batas na yata. Di ba? Basta mag-file ka lang, tapos ka, marunong ka lang sumulat yata, o 10 taon ka nakatira dyan, pwede ka na tumakbo. Di ba? Pwede ako. Pero, bakit ko gagawin yun? Baka mamaya, mapipintasan lang ako doon. Kahit ako may isip, mabait, kung wala naman akong pinag-aralan. Kaya po, magkasama po yung pipiliin natin na bukod sa pinag-aralan, mabait din. Huwag po tayong pumili ng walang pinag-aralan. Kasi makikinig lang yun sa mga advisor. Di ba? Sino magpatakbo ng bayan? Bayan kasi karamihan ngayon eh. Kung hindi yung advisor, kung wala kang alam na ikaw ang napili na kandidato. Importante po talaga yung may sariling karunungan ang pipiliin natin. Para makakawa kayo ng idea kung paano natin malalaman. Kasi karamihan, pag nanalo na yung pinili natin, nagsisisi na tayo. Bakit? Sabihin, nagkamali ako ng pagpili. Ayan, simpleng mga bagay lang na mga kaibigan ang payo ko dyan. Kahit sino pang napili natin, kung pinakamagaling ang napili natin, pinakamabait, masipag, ay kung tayo naman na 120 million katao, hindi tayo nagsikap, umasa na tayo sa ating pinuno. Mabubuhay ba tayo? Yan ang malaking katanungan mga kaibigan. Kaya nung nakaraang presidential election, marami pong nag-antay na magiging 20 pesos ang bigas. Sa kakaantay ng 20 pesos, puro imported na lang ang halos ang kinakain natin ngayon. Huwag po tayong mag-antay. Lalong-lalo na po, binabati ko po ang mga masisipag na magsasaka. Hindi po pwedeng mag-antay tayo. Tayo po ang kumilos. Yung leader lang yan, tagagawa lang ng batas yan.
Oh, bibigyan ba tayo, kaya ba tayong suportahan ng pagkain araw-araw? May nga ayuda, pero peraso lang baon na nga sa utang ng ating bansa, tapos umasa pa tayo sa mga leader. Hindi po pwedeng umasa tayo. Kaya po, sinasabing leader, tagagawa ng batas, tagakuha ng buwis sa atin, tagagawa ng budget, na wala naman silang pera. Ang pera, tayo, yung mga tax natin na ilinilikom. Tutugisin ang lahat ng mga, diba, smuggler. Kasama yan sa mga pundo ng gobyerno. Pero kulang pa rin, umuutang pa rin. Kaya po ang mga kababayan, ipaunawa ko po ang aking naintindihan. Hindi po pwedeng umasa na lang tayo lagi sa mga leader. Nasa ating mga kamay ang pagsisikap, pagdarasal, para umangat sa buhay. Mayroon talagang mga kapuspalad. Alam niyo ako dating pulubi. Naging taong grasa ako. Dahil sa mga problema na hindi ko naman kagustuhan. Kahit sa papaano, ngayon, meron ng bahay, hulugan. Tagumpay na ako dito kasi ang mga anak ko tapos na ng college yung 4. May 2 college pa nag-aaral. Ibig sabihin, sa pagsisikap natin, kayang-kaya natin umangat. Hindi pwedeng lagi lang tayong nakatingala doon sa mga leader, nag-antay ng kung anong ayuda ba? Mga kababayan, baguhin po natin ang ating ugali na ganyan. Kung may ayuda, salamat. Kung wala, kayang-kaya natin magsikap eh. Lalo na dito sa ating mga farmer, mayaman ang ating lupain. Iagis mo lang yung buto, tutubo na yan. Kaya po, ang gagawin na lang ng mga leader natin, may mga bagong batas ngayon, believe ako. Yung hoarding ng bigas, kung ano-ano man. Maganda. Pero kung hindi magkaisa, lahat nagpapalusutan pa rin, wala rin mangyayari. Kaya po, lahat po dapat gumawa ng paraan. Kasi mayroon talagang tiwali eh. Halimbawa, yung mga hoarding na sinasabi dyan sa... Kaya pala ang bigas kung inabantayan, kung medyo tumaas, saka ibababa yung nasa barko. May vlog tayo mga kaibigan nung nakaraan ha. Hindi ko masyado na subaybayan yung balita. Yun pala 21 million kilos. Ang inisip ko, ang narinig ko lang kasi doon, 500,000 kilos. Pero halimbawa lang yun ha. Biro mo, kung makatubo ka ng 2 piso, di magiging 1 million. Yung pala 21 million kilos na yung bigas na nandoon lang sa dagat, na hindi pa binaba ng mga barko. Kaya yon, may batas ngayon na hoarding daw yan, economic sabotage. Maraming salamat. May batas na naman tayo ha, Pangulo. Pero ang importante, nasa mga tauhan. Yun na nga, kasama na yan ngayon na pag-aralan natin habang malayo pang eleksyon kung paano natin piliin ang tapat. Ako para sa akin, madali lang makita eh. Hindi ko makikinig doon sa pag nag-meeting di Abanse, talagang mabait yan. Magsabi ba yan na salbaya ka? Ito ang number 1 na paraan para malalaman natin ang tunay na mabait na kandidato at matalino. Mag-imbestiga po tayo kung halimbawa malayo man. Mag-search ka lang ngayon sa YouTube. Malalaman mo kung anong background ng kanyang pamilya. Kung siya ay pabaya sa kanyang pamilya, hindi siya naging mabait sa kanyang pamilya, malamang pag nakaupo yan sa bayan, hindi rin siya mabait sa atin, sa mga tao. Yun po ang isang gandang halimbawa. Ang gusto ko, mabait sa pamilya at madisiplina sa pamilya. Yun po ang magtutuwid sa mga tao yung mga leader. Paano naman, kung minsan sa sobrang bait, inaabuso din naman ng mga tao, hindi rin niya kayang kontrolin. Kaya po, mas para sa akin, mas gusto ko yung madisiplina. Ako din naman ako nagsalita na walang basihan Halimbawa, dito sa akin, pamilya. Nagabayan ko ng tama ang aking mga anak. Aral lang.
Pag uwi galing sa paaralan, tulong sa gawaing bahay. Hindi yan nakakapaglaro kasi sobrang kahirapan namin. Nung nag-aral yan, mabuting kaasawa ng Diyos, wala na ang karamihan diyan ay mga scholar. Wala po kaming pera. Kung hindi, pag-uwi nila galing eskwelahan, tutulong yan sa aming tahian. Kinabukasan, may pangbaon na. Kana po dapat ang piliin natin sa mga leader, madiskarte, mabait, madisiplina. Kasi kapag sobrang bait na wala ka naman disiplina, tingnan mo. Dadaganan ka ng mga tauhan mo. ikaw yung leader ng bansa. Kaya hindi po ako doon sa sinabi nilang diktador yan. Kung sasakalin ka na ng mga tao, di ba? Panindigan mo nga ikaw ang leader. Kaya mo. Pero hindi leader sa kasamahan. Kailangan maka-Diyos, mabait. Unang-una, mabait sa pamilya. Diyan po natin makikita. Piliin po nating mabuti. Wala na tayong oras. Pupunta na ako sa Comelec. Ingat po tayo palagi.